kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang aking mga Vanda Orchids na kinapit ko sa aking mga DIY driftwood. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. 2 years ago na nga po, nung una kong gawin itong aking mga DIY driftwood. Ito po yung kinakapitan dito sa likuran ko ng mga Vanda Orchids, yung Veltus at saka JVB. Bale, meron po ako dito na 14 na PVC pipe na ginawa ko na DIY driftwood. Ayan po, oh. Madalang ko po ito ipakita sa inyo kasi napakaliliit pa nun nung binili ko yung mga Vanda na yan. Parang isang dangkal lang po na mahigit yung cuttings na mga binili ko. Pero ngayon po, tingnan nyo, matataas na sila at pwede ko na po na i-top cut. At makapag-propagate po ako ng mga Vanda na nandyan sa likuran. At makikita nyo naman dito, sa likuran ko na rin na to, merong isang Vanda na merong bulaklak. Bali, nag-i-start na po sila na magkaroon ng kikis at mamulaklak. Pero po, hindi po talaga nagsasabay-sabay pa sa ngayon yung pagkakaroon ng mga bulaklak nitong aking Vanda Orchids. Bali po, yung bilang na nagawa ko ng DIY driftwood na nakalagay dito sa aming bakuran ay 24 pieces na po. Ito po ay 14 pieces at yung nandun po sa harapan ng aming bahay ay 10 pieces. Kaya po marami na po ako nagawa na DIY driftwood. Tapos po, yung nakaraang video ko po, nakita nyo naman, PVC lang din po yung gamit ko sa pinagtataniman ko po ng aking mga strawberry. Kasi po, mas matibay na gamitin yung PVC pipe. Kasi po noon, sa tagal ko na nag-aalaga po ng orchids, talaga pong ang naging unang-unang problema ko ay yung pagkabulok ng mga kinakapitan nila. Kaya po nag-isip po ako ng paraan. Nung ginawa yung bahay namin, nakita ko yung mga tira at saka yung mga tinanggal na ibang PVC dito sa aming bahay kubo. Kaya po naisipan ko na gumawa ako ng sarili kong DIY driftwood na magtatagal din naman. At hindi na po papalit-palit at hindi na po madalas masaktan yung mga ugat ng ating mga orchids. Kung mapapansin nyo po, hindi po ako naka-uniform na pambahay ngayon kasi kadarating lang nga po namin, galing po kami sa school ng anak ko doon sa PATS sa Plaridel, Bulacan. Kumuha po kami ng card niya. At tuwan-tuwa po kami ni Sir Bernie kasi top 1 po sa klase yung aming bunso. Kaya congratulations sa aming bunso. Yan, isang patalastas lang po yan para sa aming bunso. At itutuloy na po natin yung ating topic na tungkol dito sa aking mga Vanda Orchids at sa DIY driftwood na ginawa ko. Ilalapit ko na po kayo dito sa aking mga Vanda Orchids at saka sa aking ginawang DIY driftwood. Ipakikita ko po sa inyo kung paano ang ginawa ko. Katulad nitong mga itim na PVC na yan, kita nyo ito, parang naka-elbow pa. Yan yung mga PVC pipe na nandun sa ilalim ng kubo namin na tinanggal. Ngayon kasi ginawa ng semento yung sahig ng kubo dati, kawayan yon. Tapos may mga PVC pipe na nandun sa ilalim. Tinanggal na po yon at kinuha ko yung mga pinagtanggalan. Ayan po, oh. Ayan. Tsaka ito, bali size 5 po yung PVC na yan. Pero mas matibay daw po yung kulay orange na ganito. Yan, ito po ay size 4. Kaya lang, sa napansin ko, yung ibang nilagay ko na coco rope, tingnan nyo to. Yan o, nasira na yung mga nilagay ko na coco rope. Inaamin ko naman nung kinakabit ko yan, yung nabili ko po na coco rope, may manipis talaga. Kaya po siguro, dahil everyday na
Naarawan po sila dyan. Rumupok na at nasira na. Pero ito naman pong iba na makakapal, ayan, mga buo pa. Meron po akong naiisip na ilagay dyan sa susunod na gawa ko. Kasi meron akong binabalak na gamitin, hindi coco rope. Mas matibay po yun. Yan po yung gamit ng father ko doon sa fish pond nung nandun pa siya sa fish pond. Yung tali na yun, talagang kumuha ko noon dati. Hanggang ngayon, meron pa dito, pinantatali ko yun sa mga unang-unang orchids ko. Hanggang ngayon po, hindi nasisira. Kaya yun yung itatry ko na ilagay dyan para hindi po nasisira. Ito naman po, isinashare ko sa inyo ngayon ay para po sa talagang may hilig sa mga orchids na gustong makatipid at gusto yung isang gastos lang talaga. Bale, ito po ay 2 years na yung mga DIY driftwood ko na yan. At itong aking mga Vanda orchids, nabili ko lang po yan. Talagang 1 dangkal lang po. Pero tingnan nyo, ayan o, dapat noon ko pa to kinat dito para magkaroon po sila ng keikis. Kasi yung mga Vanda orchids, hindi po yan nagkakaroon ng keikis hanggat hindi mo sila pinuputol. Tingnan nyo po ito oh. Ito nagka-fungus nun, tingnan nyo yung mga dahon niya, nagkaroon ng itim. Pero hindi ko tinanggal. Inisprayan ko lang ng detain. Ayan, tapos yung pinaka-crown niya na bali. Tapos nagkaroon siya ng keikis dito. Yan. Keikis na lang to. Yan, pero wala nga pang ugat kaya hindi ko pinuputol. Pwede ko naman naputulin dito. Magtitira lang ako dun sa taas ng mga 4 na ugat. Dito ang putol. Hindi ko palang naasikaso kasi wala pa akong pagkakabitan. Ito po yung sample na yung mga kinapit ko na orchids dito. 2 years ago. Ganyan lang po kaliit. Merong 5 hanggang 6 na dahon. Yan lang po. Ganyan lang po kaliliit yung mga nabili ko na cuttings noon. Parang nasa 250 pesos yung bili ko noon dyan. 2 years ago na. Pero tingnan nyo, may malalaki na dito. Ito yung mga unang-unang orchids ko, kagaya nito. Sabi ko nga kanina, nagkaroon ng fungus yung dahon, nagkaroon ng itim-itim. Pero matigas pa naman. Hindi ko tinatanggal kasi hindi naman sila nagdidilaw. Tagal nito na ganito. Tapos ngayon, gumanda na at nagbigay na po siya ngayon ng spike. Ayan o, may spike na. Ito nga po yung bulaklak na to na kanina ko pa gustong ipakita sa inyo. Ito. Kaya lang hindi ko alam yung ID nito. Sa mga nakakaalam po kung ano yung ID nito, please comment down below po. Ayan, may mga keikis to. Kasi mga nasisira yung crown nito. Ayan o. Nakita nyo ba? Ayan sa gilid. Ayan o. May keikis na. Tapos yon, yung mahaba na yon, umikot tayo. Sandali. Nagbubulaklak na po ito yearly. Itong mga Vanda orchids ko na yan. Tingnan nyo, may mga lumang spike na. Hindi ko nga to tinatanggal para kapag isinyer ko sa inyo, mapatunayan ko na talagang nagbubulaklak na sila. Ayan o. Paisa-isa nga lang at hindi sabay-sabay yung mga bulaklak niya. Ito yung kulay orange na bulaklak. Ayan, masipag to na magbulaklak. Kaya lang ngayon, wala yung araw dito sa kinalalagyan nila. Meron lang kasi na buwan na araw yung part na to. Kaya lang talaga, wala na ako mapaglagyan ng full sun dito sa aking mga Vanda orchids na to. Ayan, eto, medyo maliliit pa to. Pero ito yung mga nauna ko na binili. Ito may mga ID to Ayan o, may mga ID yan. Ito JVB. Fuchsia ang bulaklak nito. Tapos, ito meron din. Ayan. JVB din to. Tapos meron dito yung kulay white na may green. Ayan, isa-isa lang sila magbulaklak. Hindi sabay-sabay. Ang gusto ko sana
mangyari dito, yung maging sabay-sabay yung pamumulaklak nila. Kasi yung nakikita ko sa iba na may alaga na Vanda orchids, talagang makikita mo na sabay-sabay talaga. Tsaka napakaganda kasi naman siguro yun, matanda na yung mga orchids nila. Pero kasi ito, tingnan nyo, oh, mukhang marami ring ibibigay na bulaklak itong Vanda na to. Kaya lang hindi ko alam din yung ID nito. Papa-IDhan natin kapag bumuka na yung bulaklak. Yan, tingnan nyo yung ugat ng mga aking Vanda orchids. Ayan, oh, hanggang babayan, hanggang dun sa pinakasemento ng DIY Driftwood. Tingnan nyo. At ang lulusog ng mga ugat, hindi po patay yung ugat na yan. Kapag po nabasa yan, ay kulay green po yan, na parang ganito. Ayan. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga ugat. Yan po. Ito lang po yung mai-share ko sa inyo ngayon. At sana po makatulong sa mga mahihilig sa mga orchids. Itong ginawa kong DIY Driftwood. Pero may nakikita na po ako sa YouTube na gumagamit na rin ng ganitong PVC pipe na DIY Driftwood. Ayan, napatunayan ko na po sa inyo na talagang kumakapit dyan yung mga Vanda orchids at saka yung Dendrobium orchids. Kaya po sinishare ko na sa inyo yung para makatipid po yung mga mahihilig sa mga nag-aalaga ng orchids. Kadalasan kasi ang kalaban natin sa pag-aalaga ng orchids, yung anay doon sa kinakapitan. Lagi pong inaanay yung mga kinakapitan ng ating mga orchids. O di, lagi po nating babaklasin yan at laging masasaktan yung ugat. Kaya yun po yung inisip ko. Kaya nung makita ko yung PVC pipe, yan, ginawa ko. At eto, nakita nyo naman, nakakapagpabulaklak na ako, nakapagpalaki na ako ng mga Vanda orchids at saka ng Dendrobium orchids. Gamit po yung PVC pipe sa pagkakapitan ng mga orchids. Tapusin ko na po itong aking video. Sana po ay may natutuhan kayo. At sa mga mahilig sa orchids, pwede nyo rin pong gawin ito para makatipid sa pagbili ng mga driftwood. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.